Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon nadadako na po tayo sa mga pag-alala, mga dhikr, paggunita na binabasa natin pagkatapos ng obligadong sala. So, ang Propeta sallallahu alaihi wasallam every matapos ang sala ay umaalala siya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi yung pagkatapos natin magsagawa ng sala, takbo tayo agad, nagmamadali tayo. Dapat minsan, o dalasan natin na bigkasin natin ang mga dhikr o pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala pagkatapos ng mga obligadong sala. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. At kapag natapos na ninyong itayo ang sala, ay umalala kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala habang kayo ay upo o kayo ay nakahiga. So, habang kayo ay nakatayo, o nakaupo, o nakahiga. So, kailangan nating umalala sa Allah subhanahu wa ta'ala pagkatapos ng sala. So, ito po ay lugar ng dhikr, lugar ng pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala pagkatapos ng sala. Ngayon, isa po sa mga dua, yung pagbigkas mo ng Astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarak tayadal jalali wal ikram, hanggang sa dulo nito. And then, meron din pong mga dhikr na yung Subhanallah, 10 beses, Alhamdulillah, 10 beses, Allahu Akbar, 10 beses. At pwede rin pong tagta-33 beses po yun. Yung pong binanggit natin kanina, na yung Subhanallah 33 times, Alhamdulillah 33 times, Allahu Akbar 33 times. So, wag natin madaliin. Pag tayo po ay nagdidikr, ay wag natin madaliin na Alhamdulillah, wag po. Kasi po, baka hindi po natin makukuha ang gantimpala po ng pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala kung mamadaliin natin pag-dhikr. Kasi may mga ganun na sobrang nagmamadali sa pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil nagmamadali. So wala na siya nabibigkas. Ano pong gantimpala ang naghihintay sa'yo kung binibigkas mo ng mabilisan yung dhikr o pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala. So yun pong problema. Kaya dapat dahan-dahan ang pag-dhikr at pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala pagkatapos po ng mga obligadong sala. So, panatilihin natin at buhayin natin ang sunnah ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Pwede bang magdua pagkatapos agad ng sala? Pinakamainam, magdikr muna. Yung mga itinuro ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, yun ang idua natin. Pwede natin basahin ng Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tulungan mo ako na makaalala sa iyo at makapagpasalamat sa iyo. Wa Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik, at mapagbuti ang aking pagsamba sa iyo. So, basahin natin ito every matapos ang sala. So, sa pagdudua, mas mainam na iwasan natin na magdua pagkatapos ng obligadong sala. Mas mainam pa rin na tayo ay magdhikr muna. Which is kahit mayroon sa mga ulamang nagsabi na pwede pa rin magdua pagkatapos ng obligadong sala, pero wala silang matibay na dalil. So, pinakamainam kung gagawin natin ito at wag naman dalasan na nagdudua tayo pagkatapos ng obligadong sala. Sa pagdidikr naman po, pwede po natin gamitin po ang daliri natin sa pagbibilang ng Subhanallah, Alhamdulillah. Pag ganyan po pagbibilang, pwede rin po ito. Yan po ang itinuro ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, iqidna bil anamil fa innahunna mustantaqatun yawmal qiyamah. So, gamitin ninyo, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang inyong mga daliri dahil ito po ay magsasalita po sa araw po ng paghukom. So, ibig sabihin, mas mainam sa pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala na ang gagamitin natin ay ang ating mga daliri kaysa yung pong masbaha o yung pasbih na binibilang po, which is yun po ay mas malapit po sa pakitang tao. So, pwede pong ganitong paraan po ang pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pagbibilang, at pwede rin pong pagganyan po. So, lahat po nang yan, Subhanallah, 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 Subhanallah. So, pwede po yan na gamitin natin sa pagbibilang pag ganito po, o pwede rin pong pa ganyan po. So, lahat naman po yan ay sa tafsir po na binigay po ng mga ulama. Ang dalawang yun ay kaparaanan na pwede po maging kahulugan ng i'aqidna. So, ibig sabihin, pwede po yung dalawang paraan na yun. Ang pinakamahalaga ay mabilang natin ng tama kung ano po yung sinabi po ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na isa sa mga dua pagkatapos ng
mga dhikr na ito ay basahin natin ang Suratul Ikhlas, Suratul Falaq, Suratul Nas. So pagkatapos ng obligadong sala, isunod mo agad pagkatapos ng mga dhikr ang Suratul Ikhlas, Suratul Falaq, Suratul Nas at Ayatul Kursi. Tagi-isang beses lang ito, after duhur, after asar, isang beses lang, after isya, isang beses lang, pero pagdating ng maghrib, basahin mo ito ng tagta-3 beses at saka sa fajr. Yung Suratul Ikhlas, Suratul Falaq, Suratul Nas at Ayatul Kursi ay babasahin natin ito ng tagta-3 beses pagkatapos po ng dhikr sa Salatu al-Maghrib at Salatul Fajr. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.